Dear DJ Cory, hambal sang pamilya ko, pakawala kuno ako. Itago lang ako sa ngalan nga Ruth, taga Molo. Bata pa lang ako, halos ako na ang nagahimo sa mga household tasks namon. Ang mga utod ko abi hindi masaligan. By the way, working sa isa ka finance company ang mama ko while ang papa ko isa ka admin staff sa school. So, bata pa lang ko, deprived na ako sa iban nga bagay pareha sa paghampang. Tungod, kinahanglan ko at ipanon ang mga utod ko. Kinahanglan ko tapuso ng mga hilimuson sa sulod sang balay. Kinahanglan ko magbugtaw sang temprano, kay kung hindi, sigurado akiga na naman ako. Although, okay malang sakon nga ginasugo ako, kag ginatuman ko man kay balaan ko nga para man sa kaayuhan ko kag sang tanan. Galing, gaabot gidang tiyempo nga nagakasubuan ako kag nagakasakitan. Isa ka adlaw ginhambalan ko nga laway sang lola ko. Amo man sang paryente ko. Ano abi medyo mailom ako sang bata pa lang ako. Masakit para sa akon kay bata pa ko para makabati sang amo to nga mga hambalanon. Halin pa mismo sa pamilya ko. Ako kuno ang pinakalaway sa amon nga magulutod. Tapos damo patawo sang ginhambal nila to sakon. May family gathering abi sa amo to nga time. Nahuyan gid ko. Feeling ko daw ginyamuhat ako. Well, sa family siguro normal lang ang may mga amo sina nga sunluganay. Fast forward, high school. Stricto ang papa ko kay may lahi siya nga Chinese, mauti pati sa pamayo. Sa sobra ko nga dali nga makasulod sa school tungod naninlo pa ko ng hugas pinggan kagong ano-ano pa. Namantsahan ang uniform ko. Sang gindulong ako ni papa sa school, balaan ko nga nakita niya na to. Kinulbaan ako. Kay balaan ko nga akigan niya naman ako. Kag natabo gid. Pagpuli namon sa balay, nagguha si papa sang balakol, ang kahoy. Tapos ginhanot niya ko. Hasta nga daw magisi ng bayo ko. Hindi ko maintindihan kung nga nahimo sa ako ni papa to, tungod lang sa mantsa. Wala siya kabalo nga halos ako na ang tanan nga gahapa sa ulobrahon kag hilimuson sa sulod balay, before and after school. Days passed, may natabo na naman sa sulod balay. Ang isa ko kautod, nag-joke, naglango-lango. Kag wala magustuhan sang papa ko ang joke niya. Hubog si papa that time, gani kastigo ang nadangtan sang 8-year-old ko nga manghod. May mga lagob gid siya. Kag ang hamba lang sang mama ko, na, kay tiga ulo mo. Wala respeto sa ginikanan. Sa pinsar ko, paano maka-offend ang joke sang isa ka 8-year-old? Fast forward, college. Na-stress ako. Kadamo sang ginaasikaso ko. Tapos nagkaanak pang isa ko kautod. Okay lang man sakon nga akong nag-aasikaso. Pero tani, mayo man ang pag-treat nila sakon. Hindi tungod nga wala ko kwarta, wala ko ambag sa sulod balay. Sulugoon lang pananaw nila sakon. Siguro matuod gid man ang ginahambal sang iban nga kung manang ka, madasig ka mag-mature. So, ginintindi ko na lang. Nag-apply ako scholarship kay gusto ako pauntaton sang parents ko. Wala na ko na sang may mabulig sa ila. Pero gintindugan ko ang gusto ko nga makatapos. So, sa wakas nakatapos ako sang pag-eskwela, nangita ako sang trabaho. Pero kapila na ako mag-apply, wala gihapon ginswerte. Gusto ko na gani maghalin sa balay eh. Kung makakita ako obra, mahalin ko ya sa balay para magtauhay ang kabuhi ko. Pero wala eh. Naglakat ang pila ka bulan, sa balay lang ko. Daw masuffocate na ako, especially kung mabatian ko ang parents ko nga naghambal nga. Mayo pa si amo ni, mayo pa si amo na. Nagadaho na sang kwarta sa ginikana nila. Hindi ko kuno mapuslan. Kay tambay lang ko. Abaw, hindi balahapos ang mag-ubra sa sulod sang balay. Ang kadagiho, sugo, ang masunod sa mga lapta, sang tanan nga tao sa balay. Labi na gid nga may mga hinablos pa ko nga bata. Sa tuod lang, nagapamangkot ako sa kaugalingon ko. Pamilya gid man nila ako, nga daw maid ang
pagtratar nila sa akon. Naglakat ang mga inadlaw kag abis ang parents ko may jowa nako. Bisan wala. Gani kung ano-ano ang ginpanghambal nila sa akon. Hambal sang pamilya ko, pawala kuno ako. Hindi kuno ako disente nga babayi. Halos gusto na nila ako ipa-pregnancy test tungod lang sa chismis nga nabatian nila sa lugar namon. Grabe na shock ko. Kay wala man ako sang may nahimo nga sala. Kag butang tabi no nga may boyfriend gid man ko. Sala na bala kay ti tapos naman ko eskwela, nakatapos ako college. Hasta isa ka adlaw, nakitaan ko na lang ang kaugalingon ko nga nag-confess sa pastor namon kag sa asawa niya. Sila lang ang makaintindi sa akon. Sa ila lang ako maka-vent out o kon maka-rant sang tanan nga hibubunot sa kabuhi ko. Hindi ko kaysa mapunggan nga maghibi sa atubang nila. Sa kadamo sang problema ko, pero man nila ako ginapangamuyuan. Until one day, nag-decide ako nga pangitaon ng inner peace nga dugay ko na ginahandom. Nagkadto ako sa church. Timing man nga naglakat ang pamilya ko. Nagbanding sa beach. Ako yan nagpabilin. Kay kuno abi galain pamatsyag ko. Naglakat ako sa church, bit-bit ang bayo ko for 1 week. Kag didto ko nakitaan kag nabatsyagan ang inner peace nga ginapangita ko. As in, kalayo katama sa sitwasyon nga may ara ako sa panimalay ko. Kag sa church, nakilalaan ko ang Ginoo. Kag sa iya, ginsurrender ko ang tanan. Gintugyan ko kay Lord ang kaugalingon ko, pati ang mga kasakit ko. Nagserbisyo ako sa church, sa Ginoo, nagbulig ako sa mga hilimuon, sa amon simbahan, halin sa mga pinakasimple nga task like ang pagpaninlo, pagbulig organize ang Bible study sa mga kabataan. Nag-enjoy gid ko sa mga ginahiwo ko. Kay sa church, nakabatsyag ako sang pagpalangga. Ang pastor, kag ang asawa niya, ginakabig nila ako nga daw anak nila. In fact, papa kag mama man ang tawag ko sa ila. Ginpakilala nila sa akon, hindi lang ang pagpalangga sang ginikanan, kundi ang pagpalangga sa Diyos. Basta ka-fulfilling. Fulfilling ang makita mo ang inner peace nga ang Ginoo lang ang makahatag. Ginpatay ko ang phone ko sa church ako, nagstay for a week. Pero syempre nagbilin ako sang note sa balay kung diin ako para hindi man sila magkabalaka ang pamilya ko. Pagkaligid sang 6 kaadlaw, gusto na nila ako nga papulion. Gingkadtuan ako sa church. Kag dito ko lang nakita si mama kag papa nga nagahibi. Upod nilang 3, ang tito kag ang isa ko kakasin. First time ko sila mabatian nga naghambal sorry. Sorry ko no sa tanan nga kasakit nga ginpabatsyag nila sa akon. Wala daw nila ma-realize nga nagakasakitan na ako. Nagakakuga. Nga halos wala na ako kahilwayan sa akon kabuhi. Ang mama ko nagapakitluoy nga kung pwede magpauli na ako sa balay. Paano na kuno sila? Sang time nga to nakapanumdum ako, kinahanglan nyo lang bala ako kay wala sang may maatipan sa inyo o kung tungod anak nyo ko. Medyo dugay man ang istoryahanay namon. Ara man si pastor kag ang asawa niya. Hasta, naka-decide ako nga magpauli na lang. Pagkatapos adto, nakibot ako. God moves in mysterious ways gituod. Kaya sa paglakat sa mga inadlaw, nasaksihan ko, kag nabatsyagan ko ang mga pagbag-o sa ila. Sa parents ko, pati na sa mga utod ko. Nangin matawhay ang sulod sang amon nga panimalay. Ang mga utod ko, nagabulig na sa ulobrahon sa sulod sang balay. Wala na sila nagasalig. Ang mga parents ko, wala na nagaaway, wala na nagapamuyayaw. Ginatagaan nila ako sang kahilwayan kag importansya. Wala ako naghambal nga intsaktong maglayas. Pero sa subong, na-realize ko, nga sang time nga wala ako, kag tungod man siguro sa pagpangamuyo namon ni pastor kasang asawa niya, gintandog sang Holy Spirit ang pamilya ko. Thankful ako sa church namon kag sa Ginoo, kay sa subong, pagpalangga kag katawhayan ang nagahari sa amon nga pamilya. Wala na sang masakit nga mga tinaga, mga away, sakitanay, hisaay.
Gaupod na sila sa akon mag Sunday service para magpasalamat kag magsimba sa Dios. Christ is now the center of our family. And He brings us joy and peace. Nabatsyagan ko nga malipayon kami subong. Kag nagapalanggaan ay bilang pamilya. Tungod sa iya. Wala ako naghinulsol nga ginsurrender ko ang kabuhi ko sa Ginoo. Kaginbag-o niya. Hindi lang ako kunding pamilya ko. And by the way, my boyfriend nako. After how many decades of being single, Christ-centered man siya. Churchmate ko, kag malipayon kami nga nagapalangga kag nagaserve kay Lord together. Madamang salamat sa grasya sang Ginoo. Kag tani kung ano man ang ginaagyan niyo subong, makilala niyo man ang kaayo niya. Asa diri na lang ako, tani may matunaan ka mo. Love, Ruth. Hay, nakaka-inspire kanami isang story ni Ruth, no? Kabay pa nga na enlighten gid kita. Kag may na-learn gid kita sa story ni Ruth nga gin-share sa aton, no? Dapat mangin malapit gid kita sa Ginoo bisan ano man ang ginapanghimo ta sa life ta. Sa kasadyahan man or kasubo, hindi kita dapat malipat sa iya. Okay? Always pray. So, shout out na lang ang mga lovista nga always support sa aton nga mga videos, no, sa pag-react and share. Shout out sa kay Delnes Cordero Francisco, kay Richard Agasan, and kay LM Despe Aquino. Madamang salamat. Kung ikaw gusto mo man ma-shout out sa next video ko, comment ka lang sa imong reaction, i-type mo lang ang shout out. Pa-shout out, ganon. Madamang salamat. Mwah.